Is it hard to find true friends sa ganitong industriya? Hindi naman po, kasi alam mo naman yung true friend sa friend lang eh. So, kung friend lang na kilala mo siya, mag-hi kayo sa isa't isa pag nagkita kayo, madali lang naman po siya. Pero pag true friend po, I think, alam ko naman po kung ano yung true friend eh. So, hindi naman po. Sino yung closest mo in this industry? Sige, tanggalin natin si Ella. Oo. Siyempre, buong Creamline. Yeah. Yes po. Pero si Kyla, ayan, si Kyla po yung, since elementary po. Kasama na kayo? Yes, classmate ko po siya. So, kilala niya na po ang lahat sa akin. Nakita niya na ang lahat sa akin. Oo. Kumbaga ipagka-broken ko, ganyan. Siya rin po. Broken era? Yes, mga ganyan. Ano, broken-hearted era? Broken leg? Lahat po. Lahat na. Yes po. At saka yung happiest moments of my life. Alam Nandyan niya din siya. Yes po. Pero meron ka din bang mga friends noon na hindi mo na friends ngayon? Yes po. Na nasa volleyball world? Hindi naman sa NFO. Pero parang nawala lang yung ganong friend. Like, nawala ng effort kayo pareho sa isa't isa? Parang ganun po. Opo. Parang wala namang pinag-aawayan, tapos bigla na lang hindi na kayo nag-uusap? Yes po. May ganun. So, ba't di ka nag-effort to reach out to that person? Kasi ako nga po ganun. Sobrang hindi ako marunong mag-approach. Parang may takot din po na baka i-reject niya ako. Or baka pagkausapin ko ba siya, baka mas lumala, ganyan. Well, yun. Mas marami ka bang friends outside or mas marami yung mga nasa volleyball Sa world? volleyball. Sa volleyball talaga. Meron ka bang parang nafe-feel minsan na dahil madami kang followers, sobrang husay mo sa volleyball, na nai-insecure sa'yo, tapos because of that, hindi ka na gustong kaibigan? May mga ganon. Hindi ko po alam actually. Na parang dati close kayo, tapos biglang nung sumikat ka na ng todo na wala na? Hindi naman po. Wala naman po. Siguro baka ano lang din, na nahihiya lang din sila, ganyan. Pero hindi naman po dahil may ganun nangyari po. Pero nafe-feel mo na sikat ka? For sure, kasi pag lumalabas ka, kilala ka ng mga, pag nag-mall ka, kikilala ka nila. Alam mo ba na sikat ka? Hindi ko nga po alam kung kailangan ko ba siyang ma-feel. Kasi, alam mo ba? Po. Normal pa ba yung buhay mo? I mean, hindi na rin po. Minsan nakakainis yung ganun, parang bigyan nyo Siyempre, naman. natutuwa ka naman. Opo, na nandyan super. yung fans. Yes, pero, wala nang privacy. So, paano yun? Saan na lang kayo nagpupunta? Huwag mo na sa akin sabihin. May mga lugar ba kayo na gano'n? So, nagta-travel na kami. Outside kasi doon nyo lang nagagawa. Opo. Dito, mahirap na. Nagagawa naman. Nakakapag-mall pa rin naman po kami. Pero pili. Pili po ng Kung may malapit na SM sa bahay nila, hindi pwede, for sure. Oo. So, minsan po, pag ganyan, manonood kami ng sine, huwag dyan, madaming tao dyan. Hindi, kasi ako naman po, ang problema ko, kasi yung mga kasama ko po, sobrang nakakahiya kasi. Na hihintayin nila ako, or kaya lalayo ako kasi para hindi mahirapan. Magkukumpulan yung tao. Ganyan. Hindi na kinaya yung magfe-face mask ka, tapos di ka makikilala. Hindi din. Makikilala ka pa rin nila. Sabi nga ni Ella, kahit anong gawin mo, talagang kilala yung itsura ko daw. Oo. Pero bago ka sumikat, bilang si Gemma Galanza, sino yung inspirasyon mo sa volleyball or yung idol mo pagdating sa volleyball? Nung elementary po, ang image or yung videos na mga pinapakita ng father ko po, Japanese. So, sobrang Japanese volleyball yes stars. Po. Opo. Or mga student, yung mga tinuturuan lang din pong Japanese na player. So, parang yun sila po yung medyo sa akin, tumatak sa akin kung paano sila maglaro. Pero dito sa Pinas? Nung nag-high school po ako, yun, dun ko na po nalaman yung UAAP. Yan! Yes. Oo. So, ang tumatak sa akin noon si Godini, syempre Adamson po, yung Kaliwete. Benting, yan si Ate Day. Tapos, may As-Isa Maiso. Yan po yung mga... Ito yung mga lodi mo. Yes, yung mga panahon na gusto mong sumikat ng todo. Gemma, itong isang pagiging volleyball star, may responsibility rin siya nakaakibat. Sabi mo nga, feeling mo pag lumalabas ka, kung kayang umiwas dun sa lugar na walang tao para hindi ka nila makikita. Kasi gusto mo rin syempre ng private moment, yun yung gagawin mo. Sama na rin natin yung sa social media, kanina sinabi mo na, minsan pag nag-post ako, parang hahanapan nila ako ng butas. How hard is it na parang dapat laging perfect ka sa paningin nila? Kasi syempre, puro kabataan to yung ma-idol sa'yo. Yes po. Noong una, parang yun yung dating sa akin na parang kailangan ko maging perfect, parang kailangan maayos yung itsura ko, ganyan. Pero nung tumagal po, na-realize ko na unahin ko muna, natanggapin ko muna yung sarili ko para pag lumabas ako sa harap ng madaming tao, yun ako. So,
wala silang, kumbaga hahanapin sa akin na perfect lang ako, ganyan. Oo, parang ayaw mo magsuot ng maskara. Yes po. Pero, dito sa industriya, na hindi ka lang sa volleyball sikat, tapos nakita ka rin nila sa social media, paano mo napapanatili na grounded yung sarili mo? Syempre, lagi rin ako nire-remind ng parents ko po na dapat nga mag-stay humble lang po, ganyan. And thankful din po ako sa teammates ko po, especially kay Ate Lai po, kay Ate MG, sila po talaga nagre-remind sa akin kung paano ko dapat gumalaw sa gantong industry po, ganyan. Yan, lagi lang silang gumaguide sa akin. Actually, yan din po si Ella din po. Siya yung number 1 talaga na sobrang nagpapahumble sa akin. Oo. Ano lagi sinasabi ni Ella sa'yo? Hindi, sinasabi niya sa akin, pinaka nagustuhan niya sa akin, sobrang totoo ko daw. Nasabi ko, talaga ba? Kasi parang dati hindi ko na-realize na ganun ako eh. Tapos ngayon na nakilala niya ako na parang, alam mo, yun yung nagustuhan ko sa'yo. Sobrang totoo ka sa sarili mo, sobrang strong ka daw, ganyan. Meron ba nakilala si Ella na hindi totoo? Or meron ba kayo nakikita na hindi totoo? Hindi naman po. Siguro kasi syempre sa gantong trabaho po, kailangan mo talaga maging parang perfect. minsan may front. Yes po. Na hindi mo pinapakita talaga kung sino ka. Parang ngayon, alam ko lang kung kailan ko bibigay yung buong energy ko sa gantong bagay po. Ayan. Yung sinasabi mo na may mga nagtuturo sa'yo kung paano ka mananatiling grounded and humble yung family mo, sino nagtuturo sa'yo about finances? Mga teammates ko din po actually. Sila Kasi din. kami din po, mag-invest tayo sa ganyan. So kami din po yung nag-i-invest sa mga gantong business po. So kami rin po Then, syempre, yung parents ko, like, syempre insurance property, din, ganyan, mga investment, ganyan, just property po, na meron, actually, nakabili na nga. Yes po. Yeah. Ano yan? Share mo sa amin yung mga na-invest mo na. Kumbaga, pinaghahandaan mo na yung future mo eh. So, nung 2022, may lupa tsaka bahay na po. Wow. Yes po. Laguna? Yes po. Oh. And doon then, na nakatira yung family mo? Yes po. Oh. And then, this year lang po, binili ko po yung tapat. Ang galing. Yes po. Daming pera pa utang. Paantanda, baka makakawaan kami. Galing din sa utang. Ang galing. Yes po. And then, kami naman po ang lakas ng loob mo. Opo, so, yun nga nag-loan po. ka. Hindi po. Kinash niya, mga be! Be, kinash niya. So, inuna mo yung bahay ng family mo, tapos binili mo yung sa tapat. Opo. For me po. Balikan natin yung 2022. You purchased a house for your family. Sinurprise mo sila? Paano mo sinabi sa kanila? Nabibilan mo sila ng bahay? Di ko sila sinurprise. Pero sinabi ko, una po kasi, house and lot talaga siya. Yung mga duplex po, mga ganun po. And then, parang naisip ko, kasi parang gusto ko siya i-renovate. Tapos ending, parang hindi siya yung naiisip ko. So, parang nirecommend po ako nung developer na maglupa ka na lang, tapos pagawa mo ng house. Ganyan. Tapos sabi ko sa parents ko, sige, magpapagawa na lang ako ng house. Ganyan. Tapos sabi ko, ano bang gusto nyong plan? Ganyan po. Kasi po, ako, yun talaga yung number 1 kong gustong mabigay sa kanila. Kasi yun po yung wala kami buong buhay namin. Kasi po, yung dating bahay namin, binaha po sa Laguna? Sa Laguna, yes po. Saang area yan? Sa San Pedro po, sa Landayan po. Tapos, lagi pong bumabaha doon. Yeah. Ang hirap kasi mag-evacuate, tas babalik kami, evacuate, ganyan. Basta pag lumalakas yung ulan yung area nyo, laging... So, parang ikaw, growing up, pagka nagkapera ako, yes po, bahay talaga yes, muna unahin ko. So, ngayon, pag malakas yung ulan, hindi mo iniisip yun. Yes. Gemma, kasi nabanggit mo yung baha, tapos nabanggit mo yung lagi kayong binabaha doon sa area na yun. I'm not sure if aware ka sa mga corruption issues natin. Ngayon, flood control. Yes po. Tapos naaalala mo siguro yung time na binabaha kayo doon. Tapos makikita mo kung magkano yung mga flood control budget na nilalaan doon sa mga areas. Ano na-feel mo pag nakakarinig ka ng mga nakawan sa gobyerno, tapos ikaw, hirap na hirap ka to provide for yourself and for your family? Nakakaiyak. Iiyak ka na lang, di ba po, sa mga nangyayari. Parang, minsan nga, yun po yung inisip ko, minsan parang, ayoko na dito. Kasi, yung kahit hindi ako yung nakakaranas na, ang sakit sa heart po. Pag naalala mo yun. Opo. Kahit ngayon po, nasasaktan ako. As in, minsan maiiyak po ako, minsan naiiyak lang po ako kay Ella. Tapos, i-share ko lang sa kanya yung feeling na, hindi lang sa corruptional, like, sa krimen, lahat po na ng bad na nangyayari ngayon, sobra talagang mabigat minsan siya sa heart. Tinatamaan ka. Yes po, ganun. Ganun ako minsan. Or kaya minsan,
i-share ko lang sa kanya, i-share ko lang kay Ella po lahat. Ganun po kami mag-usap. Kailan yan? When was the last time na naiyak ka sa gigil mo at sa galit mo sa mga nangyayari? Nung umiyak ako, nung pandemic po. Oo. Pero nito, naiinis na lang ako sa sobra. Parang, tas minsan, sana bigyan nyo na lang yung pera sa amin, ganyan, para naman meron kami, hindi kami mahirapan nagkakatrabaho, nagkakandakuba. Oo, kasi ganyan. Malaki rin tax ng mga volleyball players, ha? Opo. Correct. Tsaka, yung parang mag-iisip kang kumuha ng insurance kasi iniisip mo yung health mo, yung parang gagastos ka na naman. Tapos, sila parang nasa hearing, ganito lang yung ina-act na parang makakalagpas lang sila ng madali, ganun. Tapos tayo, ito na naman, babalik na naman tayo sa kahirapan. Tapos babalik din sila ulit dun sa pera na papagpapasarap sila, papasarap lang sila. Yes po. Pwede lang natin nakikita, no? Dahil hindi naman kayo nagsasalita about it. But deep inside, tinatamaan din pala kayo. Ella, tuloy na to. Okay na siya. Okay. Gemma, aside dun sa property na nabili mo for them, meron ka pa bang ibang pinag-iipunan para sa pamilya mo at para sa sarili mo? Well, kami nagkapag-invest na kami ni Ella. Together? Yes po. First ever namin investment. Pero, home nyo, bahay? Condo po siya. Condominium. Yes po. So, pwedeng titira namin or pwede pong gawin namin, business po. Depende ganyan. pa. Yes po. Oo, depende pa kung ano mapag-uusapan. Yes po. Paano nyo pinag-usapan yung purchase? Or hindi ka ba pinigilan ng parents mo? Yeah, di ba? Yes, Kinay lang. Teka, paano pag naghiwalay kayo? Minsan ganyan yung mga magulang eh. Sa finance po, hindi po nila ako inaano. Kasi ang parents ko po, kapag nakikita nila na kinakaya mo, hindi nila kami pipigilan. Oo. Pero pag alam naman nila na parang walang-wala ka na, doon lang naman po sila sa amin, lalapit. Pero ngayon kasi, ganun din po kaming type ng anak din na hindi kami magsasabi pag di namin kaya. So, gagawa kami ng paraan para kayanin namin. Tsaka nakikita siguro nila na maayos ka mag-handle ng finances mo. Po. Hindi ka magastos. Hindi po lagi. Hindi lagi. Ganun ka rin sa pera. Opo. Kumbaga, maimpok ka rin, maipon ka rin. Pero hindi rin po ako madamot. Oo. Gumastos din po. Like, kunyari, travel ng family. Like, feeling ko sobrang laki na igastos. Wala po akong pakialam. Yes po. Basta happy sila. So, mas nanghihinayang ka pa sa gagastusin mo for yourself kesa yung pag sa pamilya mo. Kumbaga, hindi ka nanghihinayang pag sa kanila. Pag sa'yo, nagpipigil kang gumastos. Hindi May rin ganun po. ka. Hindi rin. Pares po. Hindi ko kasi para nasa utak mo, deserve ko to eh. Lagi, pinagpilayan ko to eh. Yun po yung lagi kong deserve ko. Ano yung pinakamahal na binili mo for yourself? Kotse po. Deserve. Yes. Oo. Pero like with luxury things. Pinakamahal ko na? Parang wala pa naman pong. Bag po. Nasa 100K po. Pero deserve mo. Ba't ka napabili ng 100K? Ano ba to? Peer pressure? Gustong-gusto mo? Hindi. Actually po, yung Kumu po. Oh, yeah. Yes po. Nung pandemic days yan. Yes po. So, may napanalunan po ako noon. And then, Balenciaga po siya na bag. Yes po. Pero kasi yung price, kulang. Yung kalahati, binayaran ko po. Pero totally, hindi talaga siya 100K. Pero yung total ng bag, 100K. Pero hindi ka mahilig sa luxury stuff? Mahilig naman, pero hindi po yung super mahal. Hindi ka magsusplurge ng todo. Kung baga yun, binili mo kasi konti na lang idadagdag mo. Matalino din talaga sa pera. Why? Why are you like that? Dahil nanggaling ka sa, kumbaga, buhay na hindi okay. Kaya, iniingatan mo rin yung bawat sentimo. Tsaka yun nga po, nakakatakot kasi lalo sa health po. Kung meron lang tayong magandang healthcare, yung parang hindi mo naiisipin yun. Parang pwede mong gastusin lang yan kahit kasi meron ka naman talaga. Pero ngayon kasi sobrang hirap. Yung parang di mo naman din alam kung hanggang kailan ka or kung kailan tayo magkakaroon ng disgrasya, di ba? Oo. Lalo para sa athletes tulad nyo. Tsaka, syempre yung parents ko po na Nagkakaedad na. Oo. So, well, meron naman silang sariling pera nila. Pero syempre, ayaw mo naman din silang iwan. Diba? Oo. Yung ganito na may injury ka ngayon, gaano kahirap yan for you na hindi ka nakakalaro? Siguro maswerte po ako dahil yung injury ko po, hindi siya nangyari na lumala. Or like,
bumagsak ako. Kasi yun po yung medyo crucial po sa athlete. Kasi yung trauma, kung ano yung nangyari dun mismo kung paano ka bumagsak, ganyan, yun yung trauma po eh. Kasi yung bali mo, hindi naman po yun yung mahirap eh, yung mental health po. So, ngayon, yun nga po, serte ako na nalaman po yung injury ko na okay po ako mentally. So, ngayon po, hindi naman po ako sad or hindi ko pa po namimiss din maglaro. Parang ine-enjoy mo yung pahinga. Yes Kasi po. all of your life wala kang pahinga. Opo. Ilang months ka na? Mag 2 months na po. Magto 2 months na Yes din. po. Kailan ka i-allow ng doctor mo to play again? Next year po. So, matagal. May exact month na or hindi pa rin sigurado yung next year? Actually, pwede this conference pero hindi kasi siya masyadong sure. Depende po talaga sa healing na. Oo. Pero Yes. ikaw, excited ka na rin ba? Or medyo, okay lang naman? Mas nagfo-focus lang po ako Sa mag-heal pahinga. siya. Mag-heal Oo. siya. Kasi mas gusto ko, babalik ako 100%. Babawi ka? Babawi po, yes. Pagka ba, ako curious ako, Gemma, ang mga volleyball stars ba, bayad pag di kayo naglalaro? Opo, meron naman. Sarap naman. Ba't hindi tayo nag-volleyball star, mga be? Meron po. Kasi nagtitraining Ang pa rin saya. naman po. Nagtitraining pa rin So, naman. nandun ka pa rin? Therapy po. Okay, May gym pong kasarili. Yung So, at least hindi kami worried. dahil bayad. Magandang pag-aalaga ng Creamline sa kanya. Maraming ibang teams ang for sure lalapit sa'yo at susubukan ka na kuhanin from Creamline dahil isa ka sa mga stars talaga nila. Anong nagpapastay sa'yo with your team? First po yung management. Sobrang alaga, sobrang bait po. Like, wala kang masabi. So, wala ka po talagang masasabi. Tsaka, yun nga, di ba, injury ka pero meron ka pa rin pong natatanggap. And ang di ko po makakalimutan talaga na ginawa nilang kabaitan sa amin nung pandemic po. Di ba, halos walang trabaho, yung iba hindi nabibigyan ng sweldo. Kami meron pa rin po. Nung time na yun, Yes hindi po. lahat ng players ng ibang team. Ganon. Opo. Kasi hindi Ganon. naman siya 100% na may sweldo, pero malaking bagay pa rin yung nabigay nila sa amin nung time na yun. Kasi ang hirap po talaga nung wala kang source of income po eh. Oo. Dito ba sa mundo ng volleyball, I mean like, may mga unfair moments din ba for other athletes na hindi mo sikat or hindi galing? Unfair for them, yung nagiging treatment because of pay and other stuff. May ganun din ba? Wala naman po. Kasi dito naman sa volleyball po, i-earn mo naman talaga kung ano yung makukuha mo. Oo. When you started playing sa pro, did you ever think na yung susweldohin mo ngayon ay susweldohin mo talaga? Hindi po. Ay, Diyos ko, sa pagkakangiti niya, talagang maganda. Hindi po. Ang saya, I'm happy for you. Yes, super! Ang gumagan siya. Hindi po. Why? Like, feeling ko lang, yung love ko lang sa volleyball, parang dadalhin niya lang ako sa, alam ko dadalhin niya ako sa magandang, destinasyon, ganyan. Pero di mo na-expect na ganito Yes maganda. po, opo. Kapag may nagtatanong sa'yo na worth it ba yung hirap ng volleyball sa kung saan man sila mapupunta, ano sinasagot mo sa kanila? Sobrang worth it po. Then ako naman din po, hindi naman din ako nag-start ng ganito po eh. Ito nga yung nung college ko po, never ako naka-experience ng medal or kaya Final Four. Kasi at least Final Four ka sa UAAP, big achievement na po yun. So ako never ko pong na-experience. Na ako po yung naglalaro sa loob ha. Yung first year ko po, hindi pa po ako first 6 nun. So yun na po yung pinakamataas. Pero, syempre, as an athlete, gusto mo rin na, nung nandun ka sa loob, gusto mo rin naman dalhin yung team mo dun sa final. To strive harder. Yes po. So, hindi ko rin po na-experience nung una na nagcha-champion ako, ganyan. Wala po talaga. Actually, sumusuko na nga po ako nun. Tapos na-injured na po ako ulit nun. Na-dislocate po yung pa ako. And then, parang sabi ko, Lord, ano ba tong ginagawa mo sa akin? Parang palubog na ako ng palubog ganyan. Tapos, nung nag-Creamline ako, hindi ko rin po ina-expect din na magiging ganito ako sa Creamline. Ang inisip ko lang talaga nung nag-Creamline ako, sobrang excited lang ako kasi makakasama ko si Coach Tai. And then si Ate Lai nandun din. Ako ang pinakano ko talaga si Coach Tai kasi grabe yung binigay niyang impact sa Ateneo nun. Sabi ko, shit, parang feeling ko yun din yung mabibigay niya sa akin. At yun nga yung nabigay niya sa'yo. Oh, yes. Siya yung nagtataas ng confidence sa akin. Kaya, mas bumongga din yung career mo. After UAAP talaga, umalagwa ka. Opo. Oo. So, it doesn't mean na pag hindi masyadong maganda yung standings during the UAAP days, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na magsha-shine ng todo. Yes. When did you feel na, uy, ito na yun, prime ko na to? Anong year yan? Nung nag-MVP po ako, 2019. Sabi ko lang, hindi ko alam paano ko nagagawa to.
Yung ganun, parang nakakapuntos ako kahit anong gawin ko, yung ganyan. Tapos yung feeling na papasok ka sa court na parang alam mo na alam mo na yung gagawin, ganun. Yung parang ganun ka naka-chill kasi ganun ka confident. Yes. Oo, yung ginawa mo kahapon, gagawin mo lang din Magagawa ulit ko ngayon. ulit. Pero bago mo magawa yun sa game, katakot-takot na practice naman Yes yun. po, At opo. katakot-takot na disiplina. Kasi si Coach Tay po, lagi siyang nagpapa one man. So yung one man po, kunyari 6 balls. 6 balls yun, papalo ka. Tapos, Dire-diretso. perfect dapat. Walang nasabit sa net, inside, ganun. So, tas malakas, ganyan. So, ako yung ano niya nun, minamata niya po sa ganun. Noong una, ayoko. So, uma-absent na nga po ako para hindi ko na magawa. Tapos, na-realize ko na, kung ma-absent pala ako, lalo ko mahihirapan. Mag-back to zero ko. So, doon na po ako na-push talaga na, sige, haharapin ko tong pinapagawa sa akin ni Coach Tay. Hanggang sa, dumadali na siya sa akin, ganyan. Tapos, nadadala ko na siya sa game. Nagiging, ayun nga, confident na akong maglaro, ganyan. Tapos, na-enjoy ko na maglaro, ganyan. So, yun po. Malaking part pala si Coach dito sa kung ano man yun nangyari sa career mo. Pero syempre, bago si Coach, yung family mo muna ang pinakamalaking naging part, especially your parents, dito sa achievements na meron ka. Para sa mga magulang na may minomold na batang atleta, gaano ka-importante yung suporta ng parents? Sobra po. Syempre, coach ko po yung tatay ko. Tatay mo mismo. Yes po. Tapos may mga parents silang nakakausap na parang di makakapunta or yung mga bata na hindi makakapunta. Magsasabi sila kay tatay, hindi ako makakapunta kasi Di pinayagan. Kasi may mga bata po talaga na walang pera. Walang pera talaga. Correct. And akala nila kasi yung volleyball, magastos na onte kasi kailangan mo bumili ng shoes, ng knee pads, tsaka yung apparel mo, kailangan mo bilhin. So, yung mga parents, parang ang volleyball dati. Kumbaga parang drugs, ganon. Yung pagbabawalan ka kasi akala nila parang sagabal, yun. Sagabal sa pag-aaral. Opo. Mga magulang noon, ganun. Pero ngayon, ang dami na rin parents na super supportive. Opo. So ngayon, lahat na ng mga parents, yung anak na nila yung sila nang lumalapit kay tatay. Para i-coach yung anak. Para maging Gemma Galanza. Diyan ako mag-aaral anak ko ha. Kahit yung anak, hindi mo naman sigurado kung gusto mo talaga maglaro. Volleyball. Minsan ganun, yung magulang na yung may gusto. Oo, ganun na. Dahil ba yun sa era nyo? Sama na rin natin yung nakita nila kasi yung ganda rin ng buhay. Kaya dumami na rin yung magulang na eto na yung gusto para sa mga anak nila. Yes po. Kasi hindi lang naman po ko yung isa sa mga na buo nila. Si Kyla, syempre, tapos si Mean Mendres, kapatid ko po. So, sila din po yung dahilan bakit din talaga nagkaroon sila ng tiwala sa father ko po. Oo, grabe no. Tama yung sinasabi mo. Pero in this world, hindi lang sa volleyball, sa athlete era, dehado pagka ang atleta ay walang pera. Opo. Pamasahe pa po. Pag nakakakita ka ng mga ganong bagets, kasi hindi naman supported fully ng government natin yung mga atleta natin dito eh. Opo. Kaya yung parents ko po, meron kami mga ampon minsan na players, pinapatulog na sa bahay, pinapakain din namin, ganyan. Kasi ganun din sila ka-passionate din tumulong at saka mag-coach po dun sa mga bata. So like in the long run, mukhang since si Papa nasa coach na, naisip mo ba dun din papunta yung career mo? Ako gusto ko rin. Pero gusto ko yung bata pa talaga. Gaano ka bata ito? 7. 7 months? Chareng! 7 years old. 7 years? Yeah, 7 months. Joke lang. 7 years old. Kasi mas okay, bata pa lang natuturuan mo ng tamang form. Ito, last na lang, Gemma. Anong pinakamahalagang bagay ang tinuro ng sports at ng volleyball sa buhay mo? Siyempre, tinuruan niya ako maging disiplinado. Yung time management. Tapos, harapin yung responsibilities. Tapos, yung maging matalino sa paligid mo. Hindi lang matalino magsalita or hindi yung matalino ka matalino kang magbasa ng paligid mo. Ganyan. And yes po. Sa volleyball, syempre po sa volleyball. Naturuan sila maging Madam Auring, no? Ng volleyball tsaka ng sports. Well, sa volleyball kasi kailangan talaga aware ka sa gagalaw mo kasi hindi lahat perfect. Hindi lahat sakto sa'yo. Parang dapat matutunan mo kung saan nila ipapalo yung bola. Yes po. Syempre, yung katabi mo din para alam mo yung kung ano gagalaw niya.
ganyan. Or alam niya din kung ano igagalaw. Madam Auring pala talaga kayo sa court. Yes po. And syempre, outside naman sa volleyball, yun nga din, yung mga fans, di ba po? Kung sino lang din yung pwede mo mapagkatiwalaan, ganyan. So, may mga fans din po ako na close ko. Ganyan. So, naggagawa kami ng mga charity, ganyan. Bago mag-game, meron kang like routine or prayer muna before mag-start yung game. Ano usually ginagawa mo? Tahimik lang po ako. Nagma-mindset lang po ako. Hindi wala kang kinakausap. Halos wala po akong kinakausap. Mga ano yan, ilang minuto or ilang oras yan na isang wala ka oras. Isang oras po. Tapos nag-warm up po kasi ako nun. So, nakahiwalay na po. Naghihiwalay-hiwalay kami kasi nag-warm up po kami. Kaya pala pag nag-warm up kayo dun, pag nanonood kami, no, pag tinatawag kayo ng fans, kaya pala hindi kayo lahat tumitingin. Halos karamihan sa inyo nung madalang yung iba iniisip, yung suplada naman yan. Hindi pala, nagma-mindset pala kayo noon. Oo. Pero Gemma, kung hindi ka volleyball star or player, ano ka ngayon? Kung meron nga lang pong music course. Music teacher? Hindi, like music na course. Meron. Yung about music? Yes. Tsaka arts, ganyan ako. So more of gusto mong maging singer? Mga ganun po, opo. Gusto ko nga po mag-artista dati. Nung bata po ako, kasi di ba nauso na yung K-pop nun. Tapos, nagkaroon ng online audition, yung SM Entertainment. Tapos gusto ko po sana. Kaso, nung magta-try na ako, nagba-volleyball na po ata ka nun. So, nag-volleyball na lang ako. Mas pinili mo volleyball? Opo. Kung hindi niya pinili mag-volleyball, siguro ano ka na kaya ngayon? Ikaw na ang kukuha sa corona ni Sarah Geronimo. Char! Kasi P-pop eh. P-pop din. So ngayon nga, kung iniisip mo lang, kung di ako volleyball star, okay. Ano sa tingin mo? Ang pwedeng gawin ni Gemma or gustong housewife, gawin? Char. Ay, okay. Gusto nating lahat yan. Ella, alam mo na. Yes. Oo. Nag-aagawan nga kami kung sino gusto mag-housewife. Jack and Poy na lang kayong dalawa. Eto, message to your supporters and fans na since day one, hindi ka iniwan. Gemma. Ako, lagi ako nagpapasalamat talaga. Pero, sobrang laking part po kayo ng life ko. Sobrang dami ko rin natutunan sa kanila. Bad man or good, grabe yung impact nyo sa akin. And hindi dahil din sa inyo po kung bakit din ako nandito. So maraming salamat po na hindi nyo ko iniwan kahit dumating din ako sa point na pabaksak na ako. Pero kayo din yung mga dahilan kung bakit din ako umangat. So, maraming salamat and sana hindi kayo magsawang sumuporta sa akin. Kahit anumang gawin ko, lagi ko sinasabi sa kanila kahit anong gawin ko, sana supportahan nila ako. Kasi mahilig po ako mag-try ng mga bagong stuff. Yes, Kagaya na ngayon po ay gusto niya na maging singer. Yes, Galing nga siya kasi sa voice lessons. Yes. And we are looking forward sa susunod mong videos na ipopost na singing na. Sana Parang po. yung kanina. Thank you so much. Ngayon, naiintindihan ko na yung sinasabi ni Ella at ng ibang tao kung gaano ka katotoo. Kasi wala ako ever narinig sa mga kinuwento mo ngayon na sobrang showbiz answer. So, I hope you stay that way hanggang sa kung gaano mo pa katagal maglaro. And sana makita ka na namin ulit sa court kasi ang dami na nakakamiss na fans sa'yo. And thank you for saying yes dito sa one-on-one podcast natin. Maraming salamat kasi galing pa po siya ng Idol kayo ni Ella, kayo ni Papa Jack. Ay, naku, salamat. I feel so old. Ella, next time ikaw naman Yes. Tapos mag-Jack and Poy kayo sa bahay kung sino ang magiging housewife sa inyo. Thank you so much, Gemma. Thank you po. Thank you.